Di ba sa Senate ngayon, nagkakagulo doon sa online voting. Sa House, meron kayong dati yung sa... Hanggang ngayon, Ayun, online. Oh. Pero ngayon, di ba in-announce kahapon ni Speaker, let's go back, nilift na niya yung work from home. Lahat na kayo, on-site kayo sa House. Wala na yung mga ganyang online. Alam mo, kami sa minority ako, kung gano'n ang gagawin, di laging ma-adjourn, walang quorum eh. Physical presence. Actually, yung voting namin, nung isang araw, nag-voting kami, third reading, makita mo, wala pa itang 50 yun nandun eh. Paano na-approve yung So, mabilis yan? text lang. Tinatanong na kami, halimbawa ako, kung Egay, bukas may tayo. May botohan. Anong boto mo? I-record na yun. You mean to say, maski wala yung directive ni Speaker na on-site na tayo starting June 1, Monday. Di ba meron pa nga sinabi na parang pagka-absent, walang bayad, no work, no pay? Natuloy ba yun? Natuloy ba yun? Hindi naman eh. Yun pong mga dating resolusyon na sinubukan nilang ipasa na i-allow ang online participation halimbawa ng isang partikular na senador, De Lima, Trillanes, etc. Right? Were proposed, but they were proposed for a particular senator. Yeah. Ito pong pinapapasa ngayon is for any senator who finds themselves in a situation where they cannot participate despite their willingness to do so. Ngayon, para sa akin po, this is the best way to preserve the independence and integrity of the Senate. Bakit? Hindi man kami sang-ayon ni Jess, halimbawa, dun sa mga kinakasuhang senador ngayon. We agree na there is a big chance na politicized yung mga kaso na yan. Chance lang. Okay? Pwede namang totoong guilty sila, pwedeng politika lang yan. Yes. Kung politika lang yan, ma-prove na politika lang yan, at least kung may online voting, hindi po na-affect yung capacity nila na maging senador at bumoto. It preserves their integrity at hindi mangyayaring tinatawag na pride purge, which is yung nangyari ng 1648 na yung mga pinapasok na yung mga Senate para hindi makaboto. Okay. Attorney Jess, what's your thinking on that online voting? Online participation, pwede. Kay Congresswoman Laila De Lima, nung senador siya, she was proposed to participate. Not to vote, but she was denied. So, sa akin lang, to be consistent, it should be denied now. But, if it was allowed, okay sa akin online participation. Online voting sa akin, questionable. Lalo na kung sa impeachment trial. Yeah. Ang senator judge is a judge. Sa courtroom, bawal absent ang judge. Kailangan nandun siya to personally see the demeanor, the words, the language, etc. So sa akin yung online voting, kung impeachment trial lalo na, I think that's unconstitutional. Saka yung impeachment trial is not a legislation. Para sa akin yung impeachment trial, dapat nandun lang yung pwedeng bumoto. Okay. Pero pagdating naman sa legislation, Yes. kasi they are not unless proven otherwise, hindi naman pa naman sila convicted. So dapat wag nating sayangin yung kaya sila binoto ng milyong mga mamamayan dahil merong silang pinangako at may inaasahang ang mamamayan sa kanila ng mga legislation, mga pinaglalaban, advocacies. Ngayon, kung hindi makakapag-participate, hindi boboto dun sa mga advocacies na yan, ang dinideny mo, hindi sila. Yung mga bumoto sa kanila. Take up lang kay Attorney Jimmy yung sa... So we agree there, Sorry, Mami Chu, I just have to point out, me and Kong Elise agree. Yeah, oo. Ako naman wala kasi, para sa akin, kung ano yung tama, doon ako. Mas wala din akong objection sa mga non-legislative procedures. No, pero question, dun sa mga... attorney, trial, impeachment trial, online voting okay? Hindi, Or no okay lang sa akin hindi. Na hindi sila pwede. Okay. Bakit? Una sa lahat, even politically, hindi pa rin naman sila makaka-16 eh. Okay. So that's not the point of this eh. Okay. Ang point natin, yung makapag-participate sila in their legislative function. Yes.